Ang maling balita at matamang hinala mga ka-idol ay pinagsisimulan ng hindi pagkakaunawaan ng ating pamilya, mga kaibigan at pati na rin ang kapitbahay. Para maiwasan mga ka-idol, isipin natin ang ating mga sinasabi at isipin din ang mga salitang ating binibitawan. Hayan mga ka-idol, isang umaga punong-puno ng saya ang Labore Team. Punong-puno po tayo ng katatawanan nitong mga nakarang araw. Kaya naman, ang mga ka-idol dyan ay gustong magbahagi ng kanilang mga kwento na kapupulutan po natin ng aral, kaakibat nito at kasama ang pagtawa natin araw-araw. Ayan mga ka-idol, habang may buhay, may pag-asa. Yan ho ang lagi nating sinasabi at ni Opa Ma'am. Pero ang sinasabi ni Joe Amore at saka ni Leia Gray, habang may buhay, may utang. Ayan. Yan po ang importante, maging masaya tayo kahit meron tayong obligasyon o marami tayong pinagkakautangan. Hindi porke meron tayong utang mga ka-idol, hindi na tayo pwedeng maging masaya. Ayan. Sabi ni Phil Yang Kulang at ni Jerry Horror Stories, may natututunan din tayo sa mga ating ka-idol, ang sabi nila, ang buhay ay hiram lamang, kaya piliin nating maging masaya, huwag maging malungkot. Piliin nating maging mabuting tao mga ka-idol, huwag maging masama. Yan ho ang palagi na sinasabi ng ating mga ka-idol. Ayan, yakapin natin ang bawat isa. Ayan, magbunyi, ganon. Ayan mga ka-idol, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol na naman sa iba't ibang mukha ng maling balita, tamang hinala. Ayan, tama ho ang iyong narinig mga ka-idol. Ang pag-uusapan natin, inuulit ko, makinig muna kayo dyan, hindi muna kayo, nangingisda sila, habang nagsasalita si ka-idol, Labore Team. Ang daming nangingisda, tumigil muna kayo. Ayan, sandali lang, bigyan nyo ako ng daan. Diyos ko, yung ka-idol natin si Filiang kahapon, nagpapalabas ako, diba, ni Jake Don Vlog, pinapalabas. Ang dami niyang message, agaw eksena, si Filiang Kulang. Pasok liho, isama mo pa si Ka-Power TV, Ka-Power Channel. Habang nagpapalabas ako kahapon, ang daming sinasabi. Isang dikit, lima ang balik. Isang dikit, lima ang balik. Pwede ba? Sandali lang. Makinig muna kayo. Ay, nasasabid ako. Naalala naman ako ni Joe Amore at saka ni Heart Watanabe. Siguro si Joe Watanabe, mga ka-idol, napanood niya yung palabas natin kahapon. Yung kape ko, lumalamig, magpapadala na sa akin. Magbo-birthday na ako eh. Kahit ganito lang mga jacket, Heart Watanabe. 'Di ba bagay sa akin, sabi mo, nag-message ka. Ang gaganda ng mga damit mo, Idol. O bigyan mo ako, bigay ko sa yung address. Tapos mag-shopping ka niyan, padala mo dito. Hindi lang si puro Jake Don Vlog ang pinapadalan mo. Lumalamig na din sa Dubai, padala mo si Opadoy. Diyos ko, itong si Heart Watanabe, lagi kang binabanggit, hindi mo pala pinapadalahan si Opa Doy. Pero wag mo kalimutan si Opa Ma'am na padalhan. Kasi pag pinadalhan mo si Opa Doy na wala si Opa Ma'am, mag-iisip yun. Alam mo naman si Opa Ma'am pala isip. Tamang hinala palagi. Saktong-sakto sa ating pag-uusapan. Yung pagiging tamang hinala ni Opa Ma'am, minsan hindi nakakatulong. Sabi ni Opa Doy yung nakausap ko, ay nako, palaging tamang hinala niyang asawa ko, sabi niya. Talaga, ganun ba? Sabi, ano bang pinanghihinalaan niya? Sabi ko, wala naman, sabi niya. Kasi sinusunod ko naman lahat ng gusto. Very sweet ako sa kanya. Alam niyo ba mga ka-idol? Yung trivia. Kapag may kasalanan pala si Opa Doy, very sweet. Ganun naman talaga ang mga lalaki, mga ka-idol dyan, sa mga kababaihan na ka-idol dyan. Kapag ang asawa niyo ay very sweet, na hindi niya ginagawa dati, manghinala kayo. Yun ang tip natin. Kaya si manager, lahat ng tip ko, mapapanood nyo mamaya. Ginawa niya. Ayan. Mamaya,
malalaman niyo kung ano ang aking sinasabi. Ayan mga ka-idol, hanggang dito na lang nagmamadali na naman 'tong si Jake Dondon, nakakainis. Kasi sa tuwing nagpapalabas ako, nagmamadali siya, nira-rush ako. Alam mo ba kung gaano kahirap gawin ang isang palabas, ka-idol? Ayan, makikita niyo ulit yung paghihirap ni Laboriting maya-maya. Huwag na nating habaan itong palabas natin dahil pinagtagpi-tagpi ko na lang yung mga kalokohan nating mga behind the scenes. Ayan, unahin natin si Opa Ma'am sa kwentong maling balita. Maling akala. Tamang hinala yon. Ayan, sabi ko, Opa Ma'am, sabi ko, may kwento ka bang maling balita at tamang hinala? Sabi niya, ay nako, yung katrabaho ko ka-idol. Sabi niya gano'n, yung inuupahan naming bahay ka-idol, ay binabalita niya sa aming trabaho na super delayed kami magbayad. Sabi niya gano'n. Anong ginawa mo ka, Opa Ma'am? Sabi ko, wala lang. Sinabi ko lang kay Opa Doy para aware siya sa nangyayari, sabi niya. Bakit ka naman madidelay? Ang dami namang nagpapa-member, sabi ko, yun na nga. Ang daming pumapasok sa live streaming ni Opa Doy, pa-jacket ng pa-jacket, hindi naman pinipindot yung dollar sign, tapos hindi naman siya nagpapa-member, sabi niyo gano'n, member, gano'n talaga ang sabi ni Opa Ma'am. Sabi ko, pagka, i-announce mo bago sila bigyan ng jacket. Pagka jacket, bigyan agad ng palipad. Tapos, magpa-memberhin yung pinakamahal para nababanggit araw-araw. Sabi, baka kulang sa push kay Opa Doy. Sabi ko, baka nga kulang sa push. Pero kagabi, push siya ng push eh. Nakontento naman ako sa pagpupush niya. Sabi niya, okay, baka sa kung saan naman tayo mapunta, Opa Ma'am, ang laswa mo. Sabi ko, kaya hanggang doon na lang yung pag-uusap namin. Hindi na ako nagtagal. Kasi ring ang telepono ko eh. Pagtagot ko, si Joe Amore na naman. Si Joe Amore na naman. Gusto talaga niyang mabida dito, Gaya nga ng sinasabi ko. Sa tuwing may palabas tayo, dumadagsa yung palabas niya. Ay, yung palabas niya, dumidikit sa kanya. Naalala niyo, 20 lang sa akin. Inaaway yung mga nunood. Ang daming nanood. Dumagsa sa akin, nabawasan naman siya. Bakit ganun, Ang tao, pag umaangat, kinaiinggitan ng ibang tao. Huwag tayong ganun mga ka-idol. Gaya ng aking sinabi kanina, ang buhay natin ay hiram lang. Piliin nating maging masaya. Okay? Maging masaya tayo sa lahat ng bagay. Dahil, parang si yan, ang susunod nating babanggiting kwento, si manager. Sabi niya, manager, nangati yung likod ko. Sa tuwing babanggitin ko yung manager, nangangati yung likod ko. Kasi yung kausap ko si manager nakaraan, lotion siya ng lotion, ang dami niya pa ng dry skin. Sabi ko, manager, sabi ko, ang bango naman ng bahay niyo, hindi amoy kandila, amoy lotion na. Sabi ko, Diyos ko, nandun si Jake Dun Vlog, sabi niya, naka-live streaming. Kailangan bago siya matapos ng paglo-lotion ko. O tama ho yan. Pagka lotion mo, manager, matulog ka na. Kasi si manager, sa mga hindi ho nakakaalam, mga 15 blocks away ang bahay nila sa bahay ko. So, nalalakad ko lang siya. Pinupuntahan ko si manager, binibisita ko kasi may bukol yun eh. Malalaman yung mamaya bakit siya nagkabukol. Yun ngayon, lotion ng lotion, sa marami siyang dry skin. Para pagtapos daw ng live streaming ni Jake Don Vlog, ready na silang matulog, ganon. Masama pala ang loob ni manager mga ka-idol. Ibinalita sa akin to ni Joe Amore. Pagkatapos ng live streaming, syempre handa na si manager, nakahiga na, hindi nagkumot, naglotion. Syempre yung kwarto nila, aroma yung, maaroma ang kwarto. Masalimuot mabango, hindi ko alam na tawag doon basta mabango. Ganon, ready to fight. Puyat si Jake Don Vlog, pagod. Wala na, hindi siya kinibo. Lang, natulog lang. Kaya masama ang loob ni manager kay Jake Don Vlog. Kasi handang-handa na si manager. Gusto niyang pagkatapos ng LS, gusto niya magkwentuhan mo na sila. Syempre, the whole day hindi sila nagkita. Inaantay niya si Jake Don Vlog, inaasikaso ang live streaming. Syempre, handa na si manager na magkwento kasi may nangyari sa trabaho. Wala. Masamang loob niya. Hindi sila nagkakwentuhan mga ka-idol. Yun lang naman yung mga balita ni Joe Amore. Walang sense. Ay, nako.
Hindi ko na alam kung paano gawin 'tong ano natin ano, pinag-uusapan. Ay, nakausap ko si Jerry kahapon. Sa sobrang dami ng sinabi ni Jerry, ilan lang yung nabanggit ko. Sabi niya, "Ka-idol, maling balita ba yung pag-uusapan natin bukas?" Sabi niya, "Oo." Sabi ko, "May kwento ka." Sabi ko, "Alam ko sa bagay, lagi ka namang may kwento. Make sure mo na may mapupulot na aral ang mga ka-idol." Sabi ko, "Meron." Sabi niya, "Kasi yung nasa probinsya ako," sabi niya, "ka-idol, kapitbahay namin. Nadapa ako." Sabi niya gano'n. Pagkadapa niya nabungi si ano, pangalan nito, si Jerry Horror. Itinapon sa bintana, natamaan yung kapitbahay. Kaya isinumbong siya sa tanod na binabato siya ng bato. Ayun, sinugod sa bahay, sabi ng tanod, "Bakit mo binabato 'to ng bato?" Sabi niya, "Hindi ho ako nagbato ng bato, kasi ang binato ko ngipin ko." Yun pala. So, nabigyan pa rin siya ng ano, laya. Kasi mali yung impormasyon na sinabi ng kapitbahay. Binato daw siya ng bato, hindi naman bato. Ngipin yung tinapon sa bintana. Yun lang naman mga ka-idol. Ayan, tumatawa kayo. Mahirap magpatawa mga ka-idol. Lalo na kung yung mga bisita natin nakasimangot, maraming problema, may dalaw. Kung may dalaw kayo, may problema kayo, wala kayo sa mood, huwag kayong nagtatatambay dito kay Jake Dun Vlog at kay Opa Doy. Doon kayo sa Lapagan Isdaan Paangat program, para kung mabudol kayo doon, at least masama ng loob nyo, masama talaga ang loob nyo, ganon. Kasi dito good vibes na, parang yung damit ko, vibes. Bigay ito ni Heart Watanabe. Ay, speaking of Heart Watanabe mga ka-idol, nakausap ko siya kahapon. Tinawagan ko siya, sabi ko, ka-idol Heart Watanabe, sabi ko, kumakanta, ang ingay niya, Diyos ko. Heart Watanabe, sabi ko, sandali na, pakipatay muna yung ano, yung ginagawa mo, paki-off, kasi hindi kita marinig, sabi ko, pinatay po niya, kanta ng kanta. Sabi ko, Heart, sabi ko, gusto kitang isama sa kwento ko ulit bukas tungkol sa maling balita, tamang hinala. Alam ko marami kang kwento niyan. Puno-puno ka ng kwento, sabi ko. Ayoko ng telepono, ibaba mo, tawagan kita. Sabi, tinawagan niya po ako, nagkita kami. Naka-make up na po si Heart Watanabe. Ang ganda niya. Mapinkish po yung dito ni Heart Watanabe. Sabi ko, saan po kayo pupunta? Sabi ko, papasok na pala siya. Hindi natin alingit sa ating kaalaman mga ka-idol. Kaya pala na ganun yung makeup ni Heart Watanabe, mapinkish dito, mapinkish-pinkish yung mukha niya. Kasi papasok siya sa restaurant, sabi niya, "Ay, manager po kayo sa restaurant, Heart Watanabe." Sabi ko, "Hindi, ako yung nasa pintuan yung gumaganon." Sabi niya, "Ay, siya pala yung gumaganon sa lahat po ng kumakain sa mga restaurant. Yung pag nakikita niyo yung mga nandun sa harapan, yung pampaswerte ng restaurant, siya po yun, nakaganon po siya." Ganun lang po siya, 8 hours. Kapag ini-extend siya ng 12 oras, overtime. Kapag double shift, extra double time po yun. Kaya ang dami pong daming kita ni Heart Watanabe. Ganun lang siya ng ganun the whole day. 'Di ba ang ganda? Gusto ko rin mag-apply, sabi ko. Paano ba, sabi ko. Sabi ni Heart Watanabe mga ka-idol. Ibinalita kasi ito ni Joe Amore na yung trabaho ni Heart Watanabe maganda, magandang pagkakakitaan. Kaya gusto rin applyan, sabi ko. Heart Watanabe, sabi ko, paano ba mag-apply? Sabi niya, una, with pleasing personality, sabi niya, gano'n, yung magagaganon, pleasing personality, sabi ko gano'n. Hindi pwede dyan si Bell and Cliff, sabi ko gano'n. Pleasing personality, sabi niya, "Grabe ka naman, maganda din naman si Bell and Cliff." Sabi niya, nakasimangot kasi si Bell and Cliff, pasukin niyo. Nagbubukas po siya ng mga unpacking boxes ba yun, binili niya sa Victoria's Secret. Diyos ko, dumating yung package niya, nakasimangot, tignan niyo. Na-shock siya. Hindi po siya na-shock sa item na natanggap niya. Na-shock siya sa presyo. Ewan ko anong binili niya. Pasukin niyo si Bell and Cliff. Anyway, speaking of Heart Watanabe, yun na nga. Habang kausap ko kahapon para tanungin yung kanyang kwentong ibabahagi sa atin mga ka-idol, ang ingay, pati yung mga anak niya, isama na natin mga anak niya, ang iingay. Sabi ko, Heart Watanabe, itigil na natin to, hindi kita naiintindihan. Mas maingay ka pa kay Jake Don Vlog sa live streaming. Sabi ko, itatanong ko lang naman sa'yo kung ano yung kwento mo, hindi ko maintindihan. Yung anak niya, na siya ang naririnig ko. Sabi niya, "Mama," sabi niya, "Ma," sabi ng anak niya,
yung mga anak po niya matured na daw, sabi niya. Ganun ba? Kahit makukulit yan, mga matured na mag-isip, sabi niya. Nagtanong yung anak niya, mga ka-idol, ano yung English ng pag-utot? Diyos ko, ang daming tatanungin ng anak niya. Yung pag-utot pa ang kanyang tinanong. Haluin natin ang kape ko. Sabi niya, sabi ni Heart Watanabe, di ba kanta ng kanta? Sabi niya, ang English ng utot, sabi niya, is the sound of silence. Sabi niya gano'n. Yun daw ang English ng pag-utot. Siyempre, naririnig ko. Sabi ko, anong the sounds of silence? Yung palang pag-utot. May natutunan ako kay Heart Watanabe, mga ka-idol. So, sabi ng anak niya, yung utot man na hindi sinasadya, sabi niya gano'n. Meron ba nun? Pero ang tawag dun anak, sabi niya, careless whisper. Kapag hindi daw sinasadya yung pag-utot, mga ka-idol, ang English niya ay careless whisper. Yung sabi ko, ganun pala yun. Yun natutunan. Ang dami kong natutunan kay Heart Watanabe kahapon. Ang daming revelation, ang dami niyang pasabog. Yung anak makulit, tanong ng tanong sa English ng pag-utot, mga ka-idol. Tama ho ang inyong narinig. Sa mga kumakain, enjoy lang po kayo makinig sa ka-idol. Ayan. Yung pag-utot na naiipit, sabi niya, ang kulit ng anak niya. Tawagan niyo, maririnig niyo yung mga anak niya. Yung pag-utot na naiipit, sabi. Yung sabi po ni Heart Watanabe, anak, yung pag-utot na naiipit, I think, please release me. Sabi niya gano'n. Di ba ang galing ni Heart Watanabe, mga ka-idol? Ang English ng pag-utot na naiipit ay please release me. Ayan, mga ka-idol. Yung isang anak niya nagtanong, narinig ko na lahat yung English ng mga iba't ibang klase ng pag-utot. Yung utot na pag-utot na mabaho, yung nakakahilo, parang utot niya ni Joe Amore, nakakahilo. Sabi ng anak, yung utot daw na pagka may nahihilo ka, mabaho, sabi niya, killing me softly, sabi niya gano'n. Diyos ko, itong si Watanabe, kung ano mga tinuturo sa anak, dapat bilang magulang, mga ka-idol, tinuturuan natin ang ating mga anak ng mabubuti, ng magagandang asal, hindi yung itinuturo ni Heart Watanabe sa anak niya. English, kung sa bagay, English, kahit ako, yan din ang sasabihin ko sa anak ko. English ng mga kung ano-ano.